10. Bagay na dapat malaman bago magtrabaho bilang messman sa isang international sea-going vessel. 1. Job responsibilities. Bilang messman, ang iyong pangunahing mga tungkulin ay ang pagtulong sa galley, pagsisilbi ng pagkain, paglilinis ng dining areas, at pagpapanatili ng kalinisan sa accommodation spaces. Kasama dito ang paghahanda ng pagkain, paghuhugas ng mga pinggan, at pagtiyak na malinis ang lahat ng lugar. 2. Work hours. Maganda para sa mahabang oras ng trabaho. Ang mga barko ay nagpapatakbo ng 24/7 at madalas kang magtatrabaho ng palitan ng shift. Kailangang maging flexible at handa sa hindi regular na oras ng trabaho. 3. Physical fitness. Maaring maging pisikal na nakapagod ang trabaho bilang messman. Kadalasan kang nakatayo sa buong araw, nagbubuhat ng mga supplies, naglilinis, at minsan nagtatrabaho sa makikitid na espasyo. Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan. 4. Hygiene and safety standards. Mahigpit na sumunod sa mga pamantayan ng kalinisan at kaligtasan. Kailangang sundin ang mga protocol para maiwasan ang foodborne illnesses at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng crew members. Bahagi ng trabaho ang regular na inspeksyon at pagsunod sa international regulations. 5. Communication skills. Mahalaga ang epektibong komunikasyon. Makikipag-ugnayan ka sa mga crew members mula sa iba't ibang bansa at kadalasang Ingles ang ginagamit na wika sa international vessels. Mahusay na communication skills ay makakatulong sa maayos na operasyon at teamwork. 6. Living conditions. Maghanda para sa communal living. Magbabahagi ka ng living spaces sa iba pang crew members at limitado ang privacy. Kailangan ng adaptability at paggalang sa espasyo at kultural na pagkaiba ng iba. 7. Cultural awareness. Mayroong iba't ibang crew sa international vessels. Ang pagiging culturally aware at pagrespeto sa mga kasamahan mula sa iba't ibang bansa ay magpapanatili ng positibong working environment. Ang pag-aaral ng mga basic phrases sa ibang wika ay makatulong. 8. Emergency procedures. Kilalanin ang emergency procedures ng barko. Dapat mong malaman ang lokasyon ng safety equipment, muster stations, at kung paano tumugon sa emergency tulad ng fire o abandoned ship drills. 9. Training and certification. Kumuha ng kinakailangang mga sertipikasyon bago sumampa. Kadalasan kasama dito ang STCW, Standards of Training, Certification, and Watchkeeping certifications, basic safety training, at iba pang specific na requirements ng shipping company. 10. Career advancement. Unawain ang mga oportunidad para sa career advancement. Ang pagsisimula bilang messman ay maaaring maging daan patungo sa ibang posisyon on board tulad ng cook o steward. Ang pagpapakita ng inisyatiba, pag-aaral ng bagong skills, at pagkuha ng karagdagang kurso ay makakatulong sa pag-angat ng karera. Karagdagang tips, pack wisely. Magdala ng mga personal items na makapagpasaya sa iyo, ngunit tandaan ang limitadong espasyo. Mahahalagang bagay ay kasama ang angkop na damit para sa iba't ibang klima, toiletries at personal medications. Mental preparedness. Maganda sa kaisipan para sa mahabang panahon na malayo sa pamilya. Ang pananatiling konektado sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng internet kapag available ay makakatulong sa pag-iwas sa homesickness. Financial management. Pamahalaan na maayos ang iyong mga kita habang nasa barko. Magtabi ng bahagi ng iyong kita at maging maingat sa paggastos dahil maaaring limitado ang pagkakataon na gumastos habang nasa dagat. Sa pagtatapos ng usapin na ito, mahalaga ang pagiging handa at maalam sa mga responsibilidad bilang messman sa isang international sea-going vessel. Ang pagiging parte ng maritime industry ay may kasamang pagkakataon at hamon, ngunit sa tamang kaalaman at pagpapakasakit, maaring maging matagumpay at mapanatili ang kaligtasan at kalinisan sa lahat ng oras. Huwag kalimutang magpatuloy sa pag-aaral at pag-unlad ng mga kasanayan at mag-ingat palagi sa bawat yugto ng trabaho. Salamat sa pagiging bahagi ng ating pag-uusap ngayon.